Hi guys! For those who are new here, this is Search On. And in here, we talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. For this week, we will tackle the case of Luis Manzano at sasamahan natin siya sa kanyang malignant melanoma scare at pagpapabiopsy. So may chance kaya na cancerous ang nunal na tumutubo sa ulo niya? So first, let's meet our patient. So Luis Manzano is ang 43-year-old actor host na anak ni Miss Vilma Santos at Sir Edu Manzano. Marami ng movies at series na nagawa si Sir Lucky, kasama na rin ang sanapakpak na hosting jobs. Most notably, Minute to Win It and I Can See Your Voice. So walang na-mention si Sir Luis na may history siya ng cancer on both sides of the family. Pero last week lang ay minabuti na nitong ipakonsulta ang nunal niya sa ulo na sa tingin niya ay lumalaki. So let's all watch this. Hi guys! At kagaya nga ng sinabi dun sa intro ng vlog, may kailangan i-biopsy dito sa taas ng ulo ko. Parang ang biopsy, kung hindi ako nagkakamali, ay i-check kung cancerous or not, kung malignant or benign. So malignant or benign, if you are subscribing to my channel, alam mo na dapat ang difference niyan. So may YouTube short tayo niyan sa baba. So hanapin nyo na lang. So may bias ng channel na ito against cancer. Story time. Akala ko dati pa, may nunal ako dito sa mid dito. Bata pa ako, alam ko may ganyan na ako. So, nung nag-attend kami, yung party para kay Mr. M, inaayusan ako ng makeup artist, kung saan alam naman niya na may nunal ako dito. Nung nakapa niya, sabi niya, "Kuya, parang lumaki yung nunal mo dyan." Sabi ko, ha? Ang chief complaint ni Luis ay yung lumalaking size ng nunal sa kanyang ulo. Napaisip ako, medyo iba nga kung may mga lumalaki na nunal, 'di ba? Mga marks na ganyan. Parang isa sa mga pwede ay melanoma. Parang it could be skin cancer or parang gano'n. So let's break it down. May tatlong common types tayo ng skin cancer. Ang squamous cell, basal cell, at malignant melanoma. Marami pa yan pero rare na yung iba. Ang first two, makikita yan sa normal na balat. Ang melanoma mo is nunal. So I kiss dyan yung dalawa kasi may nunal talaga si Luis sa ulo. Melanoma comes from the Greek word melas meaning black at oma meaning tumor. So familiar ba kayo sa pecas, yung itim sa mukha? So ang tawag dyan sa English, melasma. Kung napanood nyo ang previous vlogs natin, alam nyo na ang meaning ng oma, bukol. Pero hindi lahat ng oma cancer. Kaya in this case, to denote na cancer melanoma, dinadagdagan natin ng malignant sa unahan. So it's cancer of the melanocytes or ang cells na nagpuproduce ng melanin or dark pigment ng balat natin. If you want to know more about melanocytes, watch my vitiligo shorts which I will also link down below. So may apat na common types ng malignant melanoma. Pero alam niyo naman ang rule natin pag cancer, huwag niyo nang alamin. Masisira ang buhay mo. So ang tinutukoy dyan ni Luis ang ABCD ng malignant melanoma. A is for asymmetry, so hindi pantay. Kung noon bilog, ngayon irregular na. B is for border. Kung noon pabilog at pantay, ngayon may areas na hindi defined. Or parang scallop shape. C is for color, so hindi pantay yung kulay. D is for diameter or ang laki ng nunal. Pag lumalaki ng more than 6 mm ang nunal, mas malaki ang chance na cancerous ito. E is for elevation, pag nakaumbok yung nunal. So again, warning signs lamang ang mga ito at kailangan siyang tingnan in the context kung anong itsura niya dati. So tinitingnan natin dyan is ang change, not just the after picture. Pinakamaganda, as always, ipapacheck ko sa doktor. So sabi ko, malay ko ba kung ano nangyayari dito pala sa taas? Yung una, si Doc na tumingin, our derma, sabi niya, it looks okay. Pero ang pinakamaganda, ipacheck sa surgeon. So, na-check din naman sa surgeon. Nung chinek niya, same thing. Ang unang nga sinabi ni Doc ay yung history naman is dati pa to. Hindi naman to sudden growth. So, sabi niya, it looks okay din naman, but you always want to be safe. So, i-biopsy natin. Yes, so sa ikapapanatag ng loob mo, ipatanggal mo na. Anyway, pwede namang excisional biopsy ang gawin dyan pag maliit pa. Tatanggalin ang buong nunal mo at ang tinanggal dyan ang ipabiopsy. Di araw-araw kasi na naririnig mo yung salitang biopsy. If sabihin mo bigla na may kailangan kang i-biopsy, kahit sabihin mo precautionary lang, kahit sabihin mo just to be sure, parang pwede cancer comes to mind or kung ano man. Even if nandun yung reassurance pa rin na sinasabi nila na, ay wala yan, ganyan, precautionary yan. Pero the fact lang na may 0.0000001, kakabad trip. Alam niyo kung sino yung famous celebrity na namatay sa malignant melanoma? Si Bob Marley. So meron siyang acral lentiginous type, which is more common in black people at nakikita sa kamay at paa. Pero usually, mas prone sa MM ang mga may history ng malignant melanoma sa pamilya. In Luis's case, parang wala naman siya na-mention. Also, mga gumagamit ng tanning beds at madalas magpa-araw. So, 2 times greater ang risk mo niyan. So, nakikita rin siya sa mga taong may dysplasic Levi syndrome or maraming nunal-nunal sa katawan. Pati na yung mga may congenital nevus or birthmark na malaki talaga. They are 8 to 10 times more prone to developing MM kaysa normal people. Do I feel okay? Yes. 4 na doktor na nagsabi na
malabo-labo talaga na it's cancerous or kung ano man, may konting kaba, syempre. Kasi isi-stitch yun eh. Isasama ko kayo sa procedure. Parang tatanggalan ng sample tapos mga 2 or 3 stitches. Para sa akin, ang main goal ko dito is to create awareness. So looking at the picture, highly unlikely na cancerous. Pero since sa ulo naman, walang problema kung magka-peklat. At madali lang naman yung opera, so ipagtanggal mo na lang for your mental health. Yun lang, hoping everything goes well. Pag nakakuha ng sample, I think between 3 to 5 days ang results kung malignant ba or benign or may kailangan pang gawin. So yun lang guys, pray for me. Pray for favorable results. O diba, 5 days lang sa private. Sana all. Sana all. In far-flung areas, aabot yan ng few weeks to a month. Depende kung may pathologies. So imagine mo na lang ang anxiety ng pasyente habang isang buwan naghihintay kung cancerous or hindi ang result. So kung ayaw nyo mag-surgery, mag-pathologist na lang kayo kasi kulang din ang pathologist sa Pilipinas. Okay, nandito ako sa operating room ng Bello Greenhill. Initially lang yung feel lang the prick of the needle from anesthesia. Needle lang, anesthesia. Needle. Pag nag-numb na siya, we start. Pero ganun kalaki yung needle. Hindi naman. Kasi may stitches to, di ba? May stitches. First time ako magkaka-stitches buong buhay ko. Yan, so kaya pala siya ang shoes kasi first time ni Sir Luis na magka-stitches. Sa lahat ng mga kalokohan ko sa buong buhay ko, never pa ako Hindi naman nagkaka-stitches. masakit usually kasi makapalang ano natin. Lalo na ako, mukha ko makapal, ulo ko makapal. Makapal ang anit mo, pero mas malakas dumugo yan kaysa sa ibang parte ng katawan mo. Plus anesthesia mo dyan is lidocaine. Doon nawawala ang sakit, nagdadilate ang mga blood vessels mo, kaya nagpapadugo din yan. So huwag kayong magtaka kung malakas dumugo yung scalp ninyo. That's normal. So That's usually Doc Peach. swelling expected for about 3 days. Usually nag-gravitate siya. I'm not sure kung mag-swell pati face mo na a little bit lang. konti. Pati Kasi mukha? nag-gravitate siya eh. So, no heavy lifting muna for a week. We'll see with Dr. Alcantara Okay. kung kailan, hanggang kailan. Yan, gravitate, so pwedeng bumaba sa mukha. Kasi loose ang skin mo dyan sa mukha. Madaling kumalat ang maga sa mukha. Kaya yung mga opera sa mukha, biopsy, yan, mga sugat, nose jobs, tooth extraction, even vampire facials, yan, madaling kumalat ang maga niyan. Doc VG Alcantara ang gagawa ngayon. We have to put around 3 sutures and we have to remove it after 10 days. 10 days pala. So 7 to 10 days kasi nga makapal yung scalp. Pag earlier tatanggalin yung tahi, uuka pa yan. Ang mukha mo, since manipis, 5 days lang yan dapat. If you exceed 5 days, mas prone ka dyan magkapeklat. Again, depende pa rin yan sa assessment ng surgeon mo sa sugat during your follow-up check-up. Yung blue pen na, yung ink na, yan. Yan yung hihiwain kanya kalaki. Magkano katagal, Doc, bago mawala yung effect ng anesthesia? 20-30 minutes. Thank you, Doc. We're done. Then we'll remove it in 10 days. Ang rason kung bakit tayo nandito ngayon, papadala for biopsy, no? So hindi masyadong halata pero may margin yan ng balat, mga 1 to 2 millimeters. That's excisional biopsy. Kung malaki talaga na di kayang tagalin yung nanal mo na hindi nagkukulang sa balat, punch biopsy dapat ang gagawin dyan. Kung saan kukuha lang ng konting sample for biopsy. Kung cancer yung lumabas, dyan pa kukunin ang buong bukol. Salamat ako kay Mark lahat. Obviously, kanina ginagawa yung excision, di ba? Tama ba? Excision. Yan. Yan. Mark, maraming salamat for the footage. So excision, X, take out or remove. Pag incision, inside, cut ka lang and take samples inside. Ito na yung part na pinakamahirap sa lahat yung pag-aantay ng results. Nalalaman to kung benign ba to or malignant. I think 5 to 7 days binigay na yung sample. Okay, so 1 week after nakuha ko na yung results ng biopsy. It looks good, pero kailangan pa ng additional tests sa blood, yung immunohistochemistry, basta parang ganon. So, mga 2 days yata yun yung results. So pray for me, guys. O diba, 2 days lang sa Manila. Sana all, again. That's the beauty of being in Manila. Abot kamay mo ang diagnostic test. In Mindanao, we still have to send samples for immunohistochemistry to private hospitals in Davao. I don't know kung meron din sa Cagayan de Oro. So lagi pa talaga tayo sa diagnostic test. By the way, IHC is not a blood test. Yung nunal na nakuha, dyan kukunin yung sample mo. So lalagyan niya ng chemical pagkatapos titingnan under the microscope kung magre-react ang cells ng bukol mo. Kung magre-react, pwedeng cancer. Since maraming uri ng cancer, maraming chemical din specific for each type of cancer. Dahil melanoma ang tingin natin sa bukol kasi nga nunal, ang chemical na gagamitin dyan is S100. S100 is roughly 1,000 pesos. Meron pang iba actually, pero depende na rin yan sa availability ng test mo. Nakuha ko na yung results from Makati Med at sinabi nga na benign, clear. But I'm sure napakarami ang
dumaraan sa ibang mga forms ng cancer na hindi biro. So, ang aim ko sa vlog na to is just for awareness. Kumbaga, hindi yung usual unfortunate cancers na naririnig natin o kung ano man. Hindi mo basta-basta naririnig yung, uy, may nunal ka, pa-check mo. Worst case scenario could be some form of skin cancer. Say a prayer sa lahat ng mga dumaraan sa cancer. Yes, take Bob Marley for example. Ang type ng MM niya is rare, although mas common ang type na yun in black people. Pero who would have thought? Ang growth pa naman ng melanoma mo is paloob, pailalim sa balat. So pwedeng hindi masyadong lumalaki yung nunal, pero lumalalim na pala sa loob. Ang pagkalat din niya is papunta sa mga kulani or sa lymph nodes mo. So if may makapakang bukol sa leeg, sa kilikili, sa singit, plus may lumalapad ang nunal, ipabayigsi mo na yan. Takeaway message, rule of life. If it bothers you and if you have the means, remove it. Bukol man yan or chismoso mong kapitbahay. This applies to melanoma and more especially to other types of cancer. So sa mga may bukol sa suso dyan or sa leeg, kung cancer yan, cancer po yan. Hindi dahil hindi mo pinatingnan, hindi yan kakalat. Kaya meron talagang bias sa cancer ang YouTube channel na ito. Kasi sayang, pwede lang talagang daanin sa minor surgery yung iba. Ang reason lang na nagiging delikado yung sakit mo is dahil inaalagaan mo yung bukol. Sasabihin pa ng iba, Dok, wala kasi kaming pera pang opera. Again, libre po ang opera sa lahat ng pampublikong hospital sa buong Pilipinas. May mga social services din tayo na handang malalay. Pero hindi ka matutulungan ng gobyerno kung ikaw mismo hindi mo tutulungan yung sarili mo. So we'll make a separate vlog about breast cancer next time. So watch out for that. That's it for today's episode of Maritas Files. See you again next time for another meaty surgical chisel. Till next time, search on guys!